Here's why XRP is yet to pump despite bullish news. Yan po ang title ng balitang ating pag-uusapan sa video na ito mula po kay Times Tabloid. Yan, isang napaka-importanting topic na kailangan po nating pag-usapan na siguradong naglalaro sa isip ng bawat isa sa atin. Ito yung tanong na paulit-ulit nating nakikita sa mga crypto forums, sa X at sa iba't ibang mga online communities. Bakit nga ba hindi pa nagpa-pump sa XRP sa kabila ng lahat ng mga naglalakihang bullish news na lumalabas nitong mga nakaraang linggo at buwan? Kamakailan lamang ay meron pong isang sikat na analyst ang nag-post ng isang napakatinding tanong na gumising sa buong crypto community. Ang kanyang sagot ay talagang bumasag sa normal na mindset ng isang typical na trader. Ayon po sa analyst na ito, ang malaking pagkakamali ng karamihan ay masyado tayong fixated sa price action at nakatitig lang tayo sa mga trading candles araw-araw. Sabi niya, habang ang karamihan ay nanonood ng candles, siya naman ay nakatutok sa leadership o sa mga taong nagpapatakbo at nagpapadaloy ng buong ecosystem na ito. Ang point ng kanyang argument ay napakasimple pero napakalalim. Ang kasalukuyang presyo ng XRP ay hindi ang buong kwento. Ang totoong kwento ay nasa likod ng mga taong nagtatayo ng infrastructure para sa global finance. Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pananaw na ito para maintindihan natin kung bakit hindi pa sumasabog ang presyo at kung bakit ang mga long-term holders ay nananatiling kalmado at may matinding kumpiyansa. Ayan, umpisaan po natin ang tungkol sa mali at tamang pananaw sa pag-i-invest. Ayon po sa paliwanag ng ating analyst, ang dahilan kung bakit marami ang nadidismaya ay dahil po sa maling tanong ang kanilang itinatanong sa kanilang sarili. Masyadong nakafocus ang mga investor sa ideya na dapat mag-explode ang presyo agad-agad kapag may magandang balita. Habang ganap nilang inaiisip o nababaliwala kung ano ba talaga ang aktual na binuo at itinayo ng kumpanya sa likod. Ang posisyon ng analyst ay napakalinaw. Isang kumpanya na nagta-target na baguhin ang buong global financial infrastructure at hindi po pwedeng umasa lang sa hype o sa panandaliang ingay sa social media. Hindi ito isang karaniwang meme coin o speculative coin na aakyat ng 100% o 100% dahil lamang sa isang tweet. Ang kailangan dito ay isang matatag na leadership, mga leader na may kakayahang maupo sa tapat ng mga malalaking bangko, mga regulators, mga gobyerno at mga dambuhalang asset managers ng mundo. At sa loob ng maraming taon, ito mismo ang tahimik na ginagawa ng pamunuan ng Ripple. Ang pagbuo sa ganitong uri ng team ang tunay na signal na dapat nating binabantayan. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang conviction o ang paninindigan ng mga nakakaunawa sa asset na ito ay nananatiling napakatatag kahit na tila natutulog o nakapako ang presyo sa chart. Ngayon sa aking opinyon, kung susuriin po natin ang pananaw ito ng analyst, may napakalaking katotohanan ang kanyang sinasabi. Sa mundo ng crypto, madalas tayong masanay sa tinatawag po nating instant gratification. Gusto natin kapag may lumabas na partnership ngayon, dapat bukas doble na ang presyo. Pero hindi natin nakikita ang proseso ng integration. Kapag pinag-uusapan natin ang paglipat ng bilyong-bilyong dolyar sa pagitan ng mga bansa, ang mga bangko ay hindi po titingin sa kung gaano kabilis tumataas ang isang token sa isang linggo. Ang tinitingnan po nila ay kung sino ba ang kausap nila sa boardroom. Ang presyo na hindi po gumagalaw sa ngayon ay parang isang mabigat na cargo ship na ikinakarga ang lahat ng mahalagang supply bago maglayag. Habang ang cargo ship ay nasa pantalan, mukha itong stagnant at walang ginagawa. Pero ang totoo, naghahanda ito para sa isang napakahabang biyahe. Kaya kapag nakikita nating flat ang presyo, hindi ibig sabihin na walang nangyayari. Ibig pong sabihin, mas pinipili ng pamunuan na patatagin ang pundasyon kaysa mag-create ng panandaliang hype na madali namang mawawala kapag humupa na ang ingay ng market. Yan, pag-usapan po natin ang tungkol sa isang CEO. Yan, isang CEO para sa boardroom. Yan, at hindi po para sa bull market. Yan, a CEO built for boardrooms, not
bull markets. Isa sa mga pinakamalakas na punto na binigyang diin ng analyst ay ang background ng kanilang CEO na si Brad Garlinghouse. Kung titignan natin ang kanyang kasaysayan bago siya pumasok sa crypto space, si Garlinghouse ay humawak ng mga matataas at sensitibong posisyon sa mga dambuhalang tech companies gaya po ng Yahoo at AOL bago po siya naging CEO sa Hittail. Yan. Ibig sabihin, dumating siya sa industriyang ito bilang isang seasoned Silicon Valley executive na may malawak na karanasan sa enterprise technology, customer platforms, at saka large-scale internet businesses. Hindi po siya isang internet influencer o isang taong sumikat lang dahil sa crypto bull market. Siya ay isang korporatibong leader na may sanay po na makipagnegosasyon sa mga pinakamalalaking boardrooms sa buong mundo. Kasama niya ang co-founder na si Chris Larsen na nagtayo naman ng eLoan. Ayan, isa sa mga pinakaunang online lending platform sa kasaysayan ng internet. At pagkatapos ay co-founded din ang Prosper na isang major peer-to-peer lending service. Ang buong career ni Larsen ay tumatakbo sa iisang direksyon lang sa loob ng ilang dekada. Yan ay ang paggamit po ng technology para alisin ang friction o ang mga sagabal sa traditional na system ng finance. Ang track record na ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang buong focus ng kumpanya ay nakatuon sa payments, liquidity at financial rails sa halip na mag-focus sa retail, trading, marketing. Sa aking opinyon, napakahalaga na maunawaan po natin ang background na ito dahil ito ang nagbibigay sa atin ng clue kung bakit ganito ang takbo ng presyo. Sipin po ninyo mga ka-crypto, kung ang mga namumuno sa isang crypto project ay mga developers lang na walang corporate background, mahirapan silang kumuha ng tiwala mula sa mga traditional na institution. Pero dahil si Brad at saka si Chris ay galing sa mundo ng traditional na malalaking negosyo at saka tech industries, alam nila ang lingwahe ng mga bankers. Alam nila kung ano ang mga pangamba ng mga regulators at kung paano po ito sasagutin. Ang strategy nila ay hindi para pasayahin ang mga day traders na naghahanap ng mabilisang kita sa loob ng 24 oras. Ang strategy po nila ay pangmatagalan. Ang kawalan ng biglaang price pump ay patunay lamang ng asset na ito ay pinapatakbo sa isang napaka-profesional na paraan. Ang growth o paglago na hinahanap natin ay darating kapag ang mga malalaking financial rails na ito ay tuluyan ng binuksan para sa pampublikong paggamit. Kaya para po sa akin, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pamunuan ay isang malaking assurance na ang perang inilagak dito ay hindi po basta-basta mawawala sa isang kisap mata dahil sa maling pamamahala. Yan, pag-usapan naman po natin ang technical and legal foundation. Hindi lang sa aspeto ng business leadership nagiging matatag ang kumpanya, kundi pati rin sa kanilang technical at legal na depensa. Ang dating CTO na si David Schwartz ay kilala bilang isa sa mga pangunahing architecture ng Ledger mismo. Bago pa man naimbento ang kasalukuyang ecosystem, ang trabaho po ni Schwartz ay sumasaklaw na sa mga komplikadong larangan gaya ng encrypted cloud storage at enterprise messaging systems para sa mga malalaking korporasyon. Ang point po ng analyst natin dito ay napaka-direkta at walang paligoy-ligoy. Ang isang bridge asset na naglalayong maglipat ng bilyong-bilyong dolyar sa pagitan ng mga bansa ay nangangailangan ng isang seryoso, maaasahan at battle-tested na technology na may kakayahang mag-handle ng value movement at scale ng walang nagiging error o downtime. Si David Schwartz ang nagbibigay ng ganitong uri ng matatag na kredibilidad sa platform. Sa kabilang banda, hindi po natin pwedeng kalimutan ang kanilang Chief Legal Officer na si Stuart naman. Yan, Stuart Alderoty. Si Alderoty ay nagdala ng napakayamang karanasan mula sa kanyang mga nakaraang matataas na posisyon sa mga dambuhalang institution gaya po ng HSBC, CIT at American Express. Ang ganitong uri ng heavyweight financial law background ang nagligtas at saka nagdala sa kumpanya sa gitna ng mahabang laban nito sa SEC na sa huli ay nakatulong upang makuha ni XRP ang natatanging legal at regulatory clarity na wala sa ibang mga asset. Idagdag pa natin ang kanilang president na si Monica Long.
na naroroon na simula pa noong mga unang araw ng kumpanya. Nabuhay at nalampasan po niya ang bawat yugto ng paglago mula sa pagbuo ng RippleNet, sa pagharap sa matitinding legal na pagsubok hanggang sa kasalukuyang direksyon ng kumpanya patungo sa stablecoins at saka asset tokenization ngayon pong taong 2026. Sa aking opinion ay tignan po ninyo ang kabuuan ng team na ito. Mayroon kang tech genius na si David Schwartz, mayroon kang legal master na si Stuart Alderoty, at mayroon kang operations expert na si Monica Long. Yan. Ito ay hindi isang grupo ng mga tao na nag-set up lang ng isang token sa kanilang kwarto para mag-speculate. Ito po ay isang kumpletong corporate army. Ang dahilan kung bakit hindi pa nagre-reflect ang presyo sa kanilang mga nagawa ay dahil ang regulatory clarity na ipinaglaban nila ay parang paglalagay ng mga riles ng trend sa buong bansa. Habang inilalatag ang mga riles, walang trend na tumatakbo. Kaya ang mga tao sa paligid ay pwedeng magreklamo at mag-say na walang kwenta ang proyektong ito dahil wala silang nakikitang galaw. Pero sa sandaling matapos ang paglalagay ng bawat tornilyo at riles, at kapag ang unang dambuhalang tren ay dumaan na, doon pa lang makikita ang lahat ang tunay na halaga ng infrastructure na binuo. Ang legal na proteksyon na nakuha po ni Stuart Alderoty ay ang nagbigay po ng insurance sa mga bangko na ligtas gamitin ang release na ito. Kaya ang aking pananaw ay malinaw. Ang technical at legal foundation na ito ang dahilan kung bakit hindi tayo dapat mangamba sa pansamantalang katahimikan ng presyo. Ito po ay isang protective shield na magpapanatili sa asset na ito sa tuktok kapag ang ibang mga speculative tokens ay nagsimula ng gumuho dahil sa mga bagong regulasyon. Ngayon ay balikan naman natin ang original na tanong. Bakit nga ba hindi pa talaga gumagalaw ang presyo sa kabila ng lahat ng mga magagandang balita? Ang sagot ng ating analyst ay isang structural reason. Si XRP ay hindi kailanman dinsenyo o ipinuswisyon bilang isang speculative token na humahabol lang sa mga panandaliang trends o hype ng market. Ang tunay po nitong position ay maging isang liquidity bridge o isang tulay ng liquid funds sa pagitan po ng fiat money at crypto, sa pagitan ng mga traditional na bangko at ng makabagong blockchains, at sa pagitan ng mga kasalukuyang financial rails at ng isang bagong digital economy na itinayo sa ibabaw ng mga stable coins, tokenized assets at saka machine-to-machine payments. Ang profile ng pamunuan ng kumpanya ay sumasalamin sa laki at lawak ng kung ano ang aktwal po nitong pinaplano para sa hinaharap ng global finance. Iyan mismo ang eksaktong dahilan kung bakit ang presyo ay hindi po gumagalaw sa paraang inaasahan ng mga karaniwang retail investors, at kung bakit ang mga long-term holders na nakakaintindi sa structural design na ito ay nananatiling kalmado at hindi po natitinag sa anumang market fluctuations. Ngayon ay dito natin kailangang buksan ang ating isipan. Kapag ang isang asset ay gumaganap bilang isang liquidity bridge, ang pangunahing kaaway nito ay ang matinding volatility na wala pong basihan. Ang mga malalaking institution at mga central banks ay nangangailangan ng isang stable at predictable na environment habang ginagawa ang mga testing phases at saka integrations. Kung ang presyo po ni XRP ay aakyat ng 500% or 500% ngayon at babagsak po ng 70% bukas dahil lang sa hype, mawawalan ng kumpiyansa ang mga corporate partners na gamitin ito bilang isang maaasahang bridge asset. Ang kasalukuyang sideways movement o ang tila mabagal na paggalaw ay isa pong controlled phase. Ang kumpanya ay hindi po nagmamadaling mag-pump dahil alam nila na kapag ang tunay na utility utilization ay nagsimula na, kung saan ang bilyong-bilyong dolyar ng cross-border payments ay dadaan na sa ledger, ang presyo ay natural na aakyat batay sa tunay na demand at hindi po sa manipulation o speculation. Kaya ang pananaw ko po rito ay simple. Ang kawalan ng pump sa ngayon ay hindi kahinaan. Ito po ay isang structural preparation para itong pagpapatag ng mga pundasyon ng isang skyscraper.
Habang nasa ilalim pa ng lupa ang construction, wala pong nakikitang mataas na gusali ang mga tao. Pero kapag natapos na ang ilalim, ang pag-akyat pa itaas ay magiging mabilis at hindi na po mapipigilan. Ngayon ay dapat din nating isipin kung paano po gumagana ang industriya ng finance. Ang pagpapalit po ng lumang sistema ng mga bangko na nagtanggal po ng ilang dekada tulad ng SWIFT system ay hindi po isang bagay na magagawa sa loob lamang ng isang gabi o isang taon. Nangangailangan po ito ng masusing pagsusuri, pagsubok at higit po sa lahat, pagpapatibay ng tiwala sa pagitan ng mga bansa. Ang analyst na nagbahagi po ng kanyang pananaw ay nagpapaalala sa atin na ang bawat hakbang na ginagawa ng pamunuan ay nakatutok po sa malaking larawan para sa mga susunod na dekada. Kapag ang isang asset ay binuo para sa utility, ang halaga po nito ay unti-unting nakakabit sa dami ng transaction na dumadaloy dito. Sa kasalukuyan, marami pa ring bansa ang nag-uusap tungkol sa pagbuo ng kanilang sariling mga digital currencies or CBDCs at ang kumpanyang ito ay palaging kasama sa mga usapang iyon. Ang pamunuan na binuo po nila ay ang perpektong mukha para sa ganitong uri ng transition. Sila ang nagbibigay ng kapanatagan sa mga regulators na ang teknolohiyang ito ay sumusunod sa batas at may seryosong direksyon. Kung titignan po natin ang kasaysayan ng mga malalaking tech companies tulad po ng Amazon o Microsoft noong kanilang mga unang taon, dumaan din po sila sa napakahabang panahon kung saan ang kanilang mga stock prices ay hindi po gumagalaw o pababa pa nga. Kahit na patuloy na lumalago ang kanilang negosyo at teknolohiya. At ang tanong ay bakit? Dahil hindi pa naiintindihan ng pangkalahatang publiko ang epekto ng internet at ng software sa hinaharap. Ang mga tao noon ay naghahanap lang ng mabilisang kita sa mga kumpanyang maingay ngunit walang matatag na produkto. Ngunit noong tuluyan nang nag-mature ang technology, ang mga kumpanyang may matatag na riles at pamunuan ang siyang nanatili at nagbigay ng pinakamalaking balik or kita sa mga investors na may mahabang pasensya. Ang sitwasyon po natin ngayon ay eksaktong ganun. Ang market ay kasalukuyang nalilito kung bakit walang nagaganap na pagsabog sa presyo sa kabila ng magagandang partnerships. Ang sagot ay dahil ang totoong volume mula sa mga institution ay hindi pa ganap na nakabukas sa publiko. Sila ay nasa phase pa lamang ng pag-set up ng kanilang mga internal systems. Kaya ang aking personal na pananaw ay huwag po tayong mapagod sa paghihintay dahil ang bawat piraso ng puzzle ay dahang-dahang na ilalagay sa tamang pwesto. Ang pagkakaroon ng mga leader na may malawak na karansan sa enterprise technology ang ating pinakamalaking asset sa panahong ito ng transition. At ayan, sa kabuuan, ang dahilan kung bakit hindi pa nagpa-pump sa XRP sa kabila ng lahat ng mga bullish na balita ay hindi dahil po sa kabiguan ng kumpanya, kundi dahil po sa kanilang structural approach sa market. Ang ating sikat na analyst dito ay nag-iwan ng isang napakahalagang aral. Huwag tayong masyadong maging emosyonal sa panunood ng bawat galaw ng candlestick sa chart araw-araw. Sa halip ay tignan po natin ang kalidad at ang kakayahan ng leadership na nagpapatakbo sa background. Mula po kay Brad Garlinghouse na may corporate mastery, kay Chris Larsen na may direktang karanasan sa fintech, kay David Schwartz na nagbigay ng world-class technology hanggang kay Stuart Alderoty na nagdala ng regulatory clarity. Ang buong team na ito ay binuo para sa isang pangmatagalang tagumpay sa boardroom at hindi para sa panandaliang espekulasyon sa bull market. Ang kanilang layunin ay maging pangunahing liquidity bridge ng buong mundo. Kaya manatiling disiplinado, maging mapanuri sa bawat impormasyon at palaging tandaan na ang tunay at matatag na halaga ay nangangailangan po ng sapat na panahon para sa pagbuo ng infrastructure. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood. Check na rin po ninyo ang ating recommended o suggested video dito.